Alam mo sa akin itong si Milvin Matibag, ito na siguro yung pinakabubong National Bureau of Investigation na naabutan ko ha. Mm. Ang para siyang abogado pero wala siyang alam. Ah. May alam siya pero hindi niya ginagamit at hindi niya sinasabi. Ang matalino hong investigador, hindi niya sasabihin na nandiyan sa 500 yan. Hindi siya Mhm. magme-mention kung nasaan yan. Basta maglalabas na lang yan. Ganun ang pagkakakilala ko sa NBI. Partner, may dadagdag ka pa ba dyan? Kung hindi, lilipat na tayo sa ibang topic. Patungkol pa rin kay Marcos ang pag-uusapan natin. Sige partner, tuloy tayo partner. Okay. Unahin na muna ho natin ito mga kababayan namin, mga ka-fathers namin. Okay, Marcos Jr., buo pa rin ang tiwala. Eto na nga mga kababayan, issue to mga partner. Ito yung mainit na mainit, kasing init ho ng araw ho ng panahon, ang isyong pag-uusapan natin ngayon. Ito yung pumuputok ngayon. Marcos Jr. buo pa rin ang tiwala sa AFP sa gitna ng umano'y banta ng pagpapatay kay BP Sara. Natiling buo ang tiwala ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines, AFP, sa kabila ng pahayag ng National Bureau of Investigation, NBI, na posibleng isang sundalo ang sangkot sa umano'y planong pagpatay laban kay Pangulo, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Chief Melvin Matibag, may posibilidad na miyembro ng militar ang inupahan dahil ang ilan sa security group ni Vice President Sara Duterte ay aktibong sundalo. Bahagi ang aligasyon ito sa mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Iginiit naman ng Malacanang na dapat hayaan ang NBI na magsagawa ng investigasyon habang binibigyang diin na ang desisyon ng Kamara na makakita ng probable cause at nakabatay sa mga ebidensyang kanilang nasuri. Posibleng umusad ang kaso sa Senado para sa paglilitis. This is the questions. Ito ho ang tanong. Sa gitna ng seryosong aligasyon, sapat ba ang pagtitiwala sa institusyon tulad ng AFP o kailangan ng mas mahigpit na pagsusuri at transparency? Partner? Alam mo partner, yung tanong na kung sapat ba ang pagtitiwala sa institusyon tulad ng AP? Alam nyo, nakakalungkot nga po kasi ang dapat kakampi natin, at tagapagtanggol talaga natin, at ito naman yung pinanumpaan nila to serve and protect the interests of the Filipino people, ay itong mga militar eh. Kaya ang problema, napakatahimik ng mga ito eh. Kagaya po ito, yung ginawa ni Matibag, na para bang pinagbintangan ngayon ang Armed Forces of the Philippines na isa sa inyo ang kinukuha at kinausap ni Vice President Inday Sara upang magiging John Wick para di umano gurgurin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo sa akin para bang ang baba ng tingin ni Matibag dito sa Armed Forces of the Philippines. Dapat ito kundinahin ng mga militar at kontrahin nila at manindigan sila na walang ganong mga militar na pwedeng bayaran para lamang manggorgor ng isang pangulo. Tantakin mo kay Santiago, naresolba na yan yung issue na yan. Wala silang nakikitang probable cause na di umano'y meron talagang pagbabanta si Vice President Inday Sara kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Aha. Pag sinabi mo kasing ganito, nasa batas kasi yung partner eh. Oo. Pag ikaw galit na galit ka, what for example sinabi ko, gusto kitang gurgurin at nag-video ka dyan sa social media, galit na galit ka. Hindi pala yan automatic na pwede kang kasuhan ng grave threat or death threat partner. Oo. Pwede, anuhin pa pala yan eh. Kumbaga magkaroon pa yan ng masuring pag-investigasyon. Bakit mo nasabi yun? Nasabi mo ba yun dahil nagalit ka sa isang pangyayari or merong nangyari sa inyo na hindi maganda? Kagaya kay Vice President Inday Sara, tingnan mo Bakit nasabi niya yon? Na pag ako nagorgor, may nakausap ako na tao na magorgor dito kay Lisa Marcos, Martin Romualdez, at kay Bongbong Marcos dahil sa sitwasyon niya. Pag ang abogado at ang husgado titingin ng patas, wala talagang death threat na ganun, wala talagang grave threat. Kaso nga lang, itong si Matibag gusto siguro magpasip-sip
at gusto siguro magkaroon mas mataas na posisyon, gumawa ng drama. Sinasabi niya, mayroong grave threat. Eh wala nga, kahit sinong abogado ang magtingin dito, walang grave threat. Gumawa ng issue para pandagdag doon sa impeachment, baka sakaling may maniwala, pero ang mga Pilipino matatalino na rin po ngayon eh. Hindi na rin basta-basta maniniwala dito sa mga aso ni Pangulong Bongbong Marcos kagaya ni Matibag. Kakaupo lang niya sa NBI, nagpasiklab kaagad. Anong ginagawa? Anong purpose niya? Imbis na hulihin ang tunay na mga kawatan sa gobyerno diyan sa mali-malitang pera, Mhm. sa flood control, Mhm. ang gusto nilang ipin down ngayon, itong inosente na si Vice President Inday Sara Duterte, politically motivated, nakakalungkot, dahil ang ganda ng pangalan eh, National Bureau of Investigation. Alam mo yung NBI? Ayan ay katapat yan ng FBI sa Amerika. Mhm. Yun yung katapat niya. Pero tayo dito sa NBI, para tayong walang mga pinag-aralan, mga abogado pa kayo, pero wala silang mga alam sa batas at nagpapagamit sa politiko at nagiging weapon patuloy, nagiging kasangkapan at sandata ng gobyernong Marcos laban sa mga Duterte. Yan, napakawalang kwentang NBI na yan, partner. Okay, partner, ano? Ito, pag-usapan natin kasi mga kabayan, may naging pahayag dito si Chief Melvin Matibag. Yung salitang ginamit niya, partner, ano? Yung posibilidad ng miyembro ng militar. Hindi siya sigurado. Hindi pala tokoy. Kumbaga, duda. Ano, mahirap pong pagbasihan na halimbawa ko ay nagdududa ako nasa AFP. Di ba? Dapat talaga malaliman na investigasyon ang gawin nila. Mag-imbestiga. Oo, Tama. kasi dapat mag-imbestiga ka. Hindi yung dahil duda ka lang na dahil may mga security guard na galing AFP at magkakaroon ka ng konklusyon na yung mga assassin galing diyan sa bodyguard na yan, nasa 500 na yan. So tinitingnan namin ang anggulo at pero yung ginamit niyang may posibilidad. Kumbaga, partner, wala sila talagang alam. Wala pa silang, hindi kamukha nung kanya nagpa-press ko, naharang siya, no, ng mga media, tinanong, meron na silang iniimbestigahan. Pero dito, mga kabayan, wala silang iniimbestigahan. Ang sabi niya, there is a possibility, may mga posibilidad na nandiyan lang yung mga yan. Ngayon, paano yan, maituturing ba na may credibilidad ho ang isang NBI director? Kung dapat dumaan ka na sa pagsusuri ng investigasyon. Alam mo, partner, ang NBI, mataas ho ang tingin ko sa NBI. Dahil sabi mo nga, counterpart natin ng FBI yan. FBI yan. Oo. Talagang pag sinabi mong NBI, talagang mauusay, magagaling. Mukhang dito sa pagkakataong ito, ang NBI, medyo nabobobo. Bakit? Nagiging king ko eh. Nagiging kengko. Tama ka, partner. Nagiging kengko eh. Kasi alam mo, partner, hindi ka pwedeng maglagay sa posibilidad. Hindi ka po pwede. Hindi ka dapat magpa-press conference na ganyan na posibilidad nandito. Para sinasabi mo na, para bang ganito, alam mo, yung pumatay o ipapatay nandiyan sa 500, para sinasabihan mo na sila, so para Sila pinaghahanda lahat. mo sila. Tsaka sila lahat. Sila lahat. Pinaghahanda mo lahat sila. Ang matalino hong investigador, hindi niya sasabihin na nandiyan sa 500 yan. Hindi siya magme-mention kung nasaan yan. Basta maglalabas na lang yan. Ganun ang pagkakakilala ko sa NBI. Hindi ka mukha dito si Melvin Matibag, masyado hong mahilig din sa optics. Mahilig mahilig na pattern, napansin ko. Pakunwa-kunwari pa, hindi ko pwedeng banggitin, pero ang duda ko, nandiyan yan. Kung duda mo pala nandiyan, tingin mo, makakapag-imbestiga ka pa kung binanggit mo na nandiyan na sa 500 na yan, na naging security aid ni VP Sara. Siyempre, wala ka na makukuha. Bakit? Sinunog mo na yung trabaho eh. Di ba? Sinunog mo na yung trabaho. Oo. Kaya para sa akin, mas kailangan partner, mas malalim na pagsusuri. At ang matalino mga kabayan na nagsusuri, nag-iimbestiga, hindi madaldal. Di ba, partner? Tama ka dyan, partner. Dapat nga, bago sila maglabas ng statement, 100% accurate na yun. Kumbaga, no contest na yun eh. Pag sinabi nila legit, pag sinabi nila totoo dahil National Bureau of Investigation at meron silang mga intel funds, hindi po pwedeng na magmuro-muro ka dyan eh. Kasi pag nagmuro-muro ka, masisira yung institusyon ng National Bureau of Investigation dahil sa pamumulitika mo. Ito yung maliwanag dyan, pamumulitika itong ginawa ni Matibag, nagpapasikat
Mantakin mo kung ano-ano ang pinanggagawa, pati si Kung Kulong pala binubuntutan Oho. at minamanmanan diyan sa Davao. Sinabi mismo ni Kung Kulong Duterte sa kanyang post, Oho. para bang VIP daw si Kulong Duterte dahil pinapasundan siya ni Matibag Grabe, ng no? mga NBI agent, anak ng kamote. Dapat yung mga sinusundan at minamanmanan ay yung mga kongresistang nagnakaw sa kaban ng bayan dahil ang mga OFW natin hirap na pinapahirapan ng mga magnanakaw. Yun dapat ang minamanmanan at yun dapat yung kanilang kinukulong partner. Para in fairness naman kay Matibag, mabilis siyang umaksyon. Pagdating sa pagdating sa ganito, ang bilis niyang mag-aksyon eh. Pero sana ganyan din siya kabilis umaksyon pagdating sa mga bilyong korupsyon ng gobyerno, 'di ba, partner? Kasi partner, again, Tama. oo, kasi ito, tama ka sabi mo kanina, ito ay isang uri ng propaganda. Itong uri ito ng alam mo, dito lang ako nakakita ng NBI na talagang napakadaldal. Ibig sabihin, binubuko niya yung trabaho ng NBI, sinusunog niya mismo yung trabaho nila. Ang matalino, again ulitin ko, ang pinakamatalino talaga na nag-iimbestiga, nanguhuli, yung mga tawag doon sinaunang panahon, sikreta. 'Di ba? Sikreta, mga NBI agent, mga yan. Hindi po yan nagsasalita. Tahimik kasi yan gumagalaw. Confidential lahat yan yung mga hakbang nila At hindi ka maglalabas sa media. Nagugulat na lang sila. For example, bibigyan ko na, marami yung tinrabaho ang NBI na malaki. Kamukha ho halimbawa, sampulan ho kayo. Yung mga cybercrime na meron ng mga porno-porno ginagamit sa mga kabataan. Marami ako napapanood dyan, yung mga NBI na hinuhuli nila. Yan ho ba, pine-press conference muna nila, sinasabing nila na, alam nyo, doon sa party ho sa Cavite, sa Pampanga, may mga ganito ho, sa barangay ganito, ipinaghihinalaan po namin, merong mga cybersex dyan, merong mga porno dyan. O edi kung napanood ka doon, edi sabihin, pare, tanggalin nyo na yung mga computer nyo dyan. Parang ganun ginawa ni Matibag dito O nasa 500 Tama ka dyan. dyan. Nasa 500 dyan, di ba, partner? Oo. Partner, may dadagdag ka pa? partner. Go ahead. Basahin ko lang yung comment dito, partner, ni Isme. Sabi ni Isme, confidential dapat. Di ba ho? Kung totoong nandyan yung John Wick sa 500 na mga security details ng mga militar, dapat confidential. Hindi yung ina-announce mo, gawin mong optics para sabihin ikaw ay sikat at pupurihin ka naman ng Pangulong anak ng kamuti, puro pahirap sa bayan, partner. May pinagmanahan, partner. Eto. Correct nga, Hindi. manamana lang. Promise, may pinagmanahan to. Alam mo sino pinagmanahan ho nito? May kilala ho ko dating under ho ng under niya ho dati ang NBI. Under niya ho dati ang NBI. Ito Si ano ba, ombudsman? Ombudsman Boying Rimulya. Parang pareho lang yung script. Parehas na Parang parehas sila pareho ng lang. galawan, partner. Yun napansin ko, mahilig magsalita. Alam mo, ikumpara natin ikumpara natin yung NBI na to kay yung mga naunang NBI. Former NBI Judge Junicio Santiago, at yung mga nauna pang mga NBI, hindi ho ganyan. Ito, mahilig ho sa camera, mahilig at promise, bineburn niya ho yung trabaho. Para sa akin lang ho. Alam naman natin mga kabayan, para pinopromote yung sarili niya sa Pangulo. Salamat, in-appoint mo ako bilang NBI. O, di ba? Papatunayan ko sa iyo kung paano ako kumahol. O, kung gaano ako... Baka tatakbong senador to, partner, no? Nagpapasiklab lang, no? Oo. At alam mo alam mo kasi ang tuta, minsan nagpapa-impression sa mga amo. O, yung mga aso. O, para sa akin yung aso ko kasi ganyan pag talaga nagyayabang